Welcome guys to my first ever video tutorial. This is our beginner's guide to crochet. Magtatagalog po tayo dahil tayo ay Pilipino, but then mag-upload din po ako ng English dub. And kung kayo po ay beginner, huwag po tayong mag-alala kung hindi agad makasunod sa mga instruction. Pwede po nating i-pause or pabagalin ng video para masundan nyo po ng mabuti ang ating guide. So, ihanda na po natin ng mga gagamitin. Of course, yung yarn po, any type muna ang gamitin po natin. And syempre, yung ating crochet hook na gagamitin. So, this is my personal favorite, itong 3.5mm crochet hook. But, take note lang po, no, marami pong klaseng sizes ang ating crochet hook. Depende po ito sa project na ating gagawin, kung anong size yung ating gagamitin. And, syempre, gagamit tayo ng gunting or scissors para after nating mag-crochet, gugupitin na po natin yung yarn. Alright, so kapag ready na po itong mga gamit natin, mag-umpisa na po tayo. Ngayon po, ang gagawin natin ay ipapakita ko sa inyo ang proper handling ng yarn at ng hook. On a side note, pwede po nating hindi ito sunduin thoroughly. Depende po sa inyo kung saan kayo komportableng gumawa. But then, to share lang po kung paano ako mag-handle ng yarn, pinasok ko lang po siya sa aking maliit na daliri and then pinulupot sa palasingsingan at sa aking middle finger. And then, afterwards, pinulupot ko naman po siya sa aking index finger. And yung ends po niya, dapat yung middle finger and yung thumb is magmi-meet or ito po yung gagamitin po natin na panghawak doon sa dulo ng ating yarn. Katulad po niyan. So, ano bang advantage ng parang may pumipilantik na index finger dyan? So, para ma-adjust po natin kung gaano kasikip or kaluwag yung takbo po ng ating yarn. Yan. Katulad po yarn. Joke lang. So, ngayon naman, hawakan natin ng ating crochet hook. So, pwedeng parang hawak lang na sumusulat tayo or pwede rin yung parang nananaksa katulad niyan. So, katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, yung guide po na to is, ito yung by the book, but then, on reality naman, kung saan po kayo komportable na matapos yung inyong ginagawang project or saan kayo komportable na position ng kamay ninyo sa pagko-crochet, then so be it. Ayun po yung ating gamitin. Ayoko naman po na hindi kayo komportable, diba? Or labag sa loob nyo. Alright? So, next naman po, gawin natin ang slip knot na tinatawag. So, this is the basic foundation of most ng atin pong crochet projects. So, bakit most? Kasi hindi po lahat is dyan nag-uumpisa. Merong mga tinatawag na magic circle, ganyan. But then, for now, slip knot po muna kasi mga beginners pa lang po naman yung, for beginners pa lang po yung tinuturo natin. Alright? So, ngayon, ayan po ang ating slip knot. Okay? So, for the benefit of all, since hindi ko masyado na-explain, ulitin po natin. So, yung tinuro kong handling ng yarn kanina, and then pull lang tayo ng yarn, like that, and make a loop. I-lock natin sa ating middle finger and thumb. Kumuha ng yarn under the loop na ginawa natin, and ipasok yung yarn na ito doon sa loop. And then, like that. And then, dapat yung atin pong slip knot is na-adjust natin siya. Pwede natin siyang i-pull and pahigpitan. But then, ayan. Gumawa na po tayo dito ng chain. So, kuha lang tayo ng yarn and ipasok doon sa original loop. So, ayan po yung magiging itsura ng chain natin. So, for this sample, I would make 10 pieces of chain. So, yung chain is the basic stitch ng halos lahat ng project na ginagawa natin for crochet. Ayan. So, meron na tayong 10 pieces of chain. And pag natapos siya, para na siyang kadena na pinagdikit-dikit. And kung makikita nyo po, para siyang letter V kapag nakaharap siya sa atin. Which makes me go to the next stitch. Ang next stitch po natin ay tinatawag na slip stitch. Ayan. So, kung merong slip knot, meron tayong slip stitch. So, on the original loop that we have on our hook, pupunta lang po tayo sa next stitch. Ipapasok natin yung hook natin doon sa
next chain or parang doon sa butas na mukhang letter V. Yan. So, ipasok lang po natin siya. Kumuha tayo ng yarn or yarn over. Okay, up until the original or last loop. Ayan. So, dahan-dahan lang po para makapasok na maayos yung ating yarn. Okay, so ulitin po natin yung ating slip stitch. Okay, so nakagawa na tayo ng isa. Ngayon naman, kumuha tayo ng isang stitch or isang puntahan natin or ipasok natin yung hook doon sa next stitch. Ayan, and then kumuha tayo ng yarn, ipasok doon sa loob hanggang sa last loop. Okay, so ganyan po ang paggawa ng slip stitch. Ayan, so itutuloy-tuloy ko lang siya hanggang matapos yung ating 10th stitch, chain I mean. So pwede nyo pong i-pause yung video or panoorin nyo po para panoorin nyo po kung paano ako gumawa ng slip stitch para ma-practice din po tayo. Okay? Natapos ka na nga po ang ating slip stitch. Ngayon naman is pumunta tayo dun sa next stitch. Okay, so balik ta rin po natin yung stitch natin kasi hindi tayo makapag-anjilyo pa kanan. So dapat pakaliwa po yung ating pag-stitch. So chain 1 lang ako para sa ating starting point ng next stitch natin. Ang tawag po dito is single crochet. Alright, so pumunta lang po ulit ako sa next stitch. Alright, and then kumuha ko ng yarn over. Ayan, so di ba sa slip stitch, pinasok natin siya all throughout. So ngayon, ilalabas natin yung isang loop na nakuha natin and mag-yarn over ulit tayo and ipapasok natin doon sa dalawang loops. Alright, so ulitin po natin. Punta tayo doon sa next stitch, kuha ng yarn. Okay, ilabas yung yarn. Okay. Yan, and makakakita po kayo ng 2 loops sa inyong hook. Kumuha ulit ng yarn and i-pull through doon sa dalawang loops. Okay. So, pwede nyo na po ulit pag-practicean. I-pause nyo po yung video or ituloy nyo lang po yung panonood nung video hanggang sa matapos at maging kampante po kayo sa inyong single crochet. At ito, natapos na nga po natin ang ating single crochet. Ayan, so kung makikita nyo po, dalawang layers na siya, isang slip stitch at isang single crochet. Ngayon naman po, gumawa tayo ng half double crochet. So katulad lang nung nauna kanina, for our starting point or starting stitch, chain 1 lang ako, and then kumuha ako or nag-yarn over ako ng isang yarn sa hook, and then proceed tayo sa next stitch. Pasok po natin yung hook dyan. Yan. Okay, nahirapan pumasok. Kuha tayo ng yarn. Kaya hirap naman ipasok nito. Ayan. Kuha tayo ng yarn. Tulad niyan. Yan. Kung makita nyo po, 3 loops na yung nandun sa hook natin. So, for half double crochet, dyan 3 loops na yan is tatapusin natin ng isang pasok ng yarn. Alright, so ulitin po natin. Yarn over. Yan, yarn over. Pasok sa loob ng next stitch. Kumuha ng yarn. Yan, pasok. And then 3 loops. Tapusin natin ng isang pasukan ng kinuhang yarn. Alright, okay. So, pwede nyo po ulit i-pause yung video or continue to watch para makita nyo pa po yung process ng ating half double crochet. Okay, tapos na po natin ang ating half double crochet. Kamusta po ba? Nakasunod po ba tayo? So again, para mag-start ng panibagong stitch, ibaliktad po natin ang ating project.
Okay, and to start, mag-chain lang po ako ng dalawa. Starting point lang po ito. Ayan, and then ang next stitch na gagawin natin is double crochet na po. Okay, so yarn over lang po ulit tayo ng isa, pasok sa next stitch, kunin ang yarn, ayan, ipasok, and then same as half double crochet, meron tayong 3 loops on the hook, but then this time ipapasok po muna natin yung yarn on the 2 loops, just like that. And then, kuha po ulit tayo ng isang yarn, tapusin natin yung dalawang natitirang loops. Alright, okay, diba? Smooth. Alright, so ulitin po natin. Alright, so yarn over, ipasok sa next stitch. Yan, ilabas siya. So, 3 loops in total. Kumuha ng yarn. Ipasok sa dalawa. And may dalawang loop na natitira. Pasok ang yarn doon sa dalawa. Alright. Okay, next. Pwede nyo po ulit i-pause at or ipagpatuloy po ang panonood nitong video para mapagpraktisan ang double crochet. Okay, natapos na natin ang ating double crochet. Now, pumunta naman tayo sa last type of stitch. So, nag-start lang po ako by chaining 3 dahil gagawa naman tayo ng treble crochet. So, kung sa half double crochet and double crochet, isa lang yung yarn over natin. Ngayon po is dalawa na. Alright, so kuha lang po tayo ng yarn over 2, and then pasok doon sa next stitch as usual. Ilabas or kumuha ng yarn, ilabas doon sa stitch, and kung makikita nyo po, 4 yung ating loops na nandun sa ating hook. So, kuha lang po ulit ng yarn, ipasok doon sa naunang dalawang loops. So, may matitira po tayong 3. Kumuha ulit ng yarn, ipasok ulit sa dalawang loops, and may matitira tayong 2. Kumuha ulit ng yarn at ipasok sa natitirang 2 loops. Alright, so ulitin po natin, yarn over 2, yan, 1, 2. Ipasok po natin sa next stitch. Yan, kumuha ng yarn. So, magkakaroon tayo ng 4 na loops sa ating hook. Kumuha ng yarn, ipasok sa 2 loop. Kumuha ng yarn, ipasok sa 2 loop. At may 2 natitira, kumuha ng yarn at ipasok sa 2 natitirang loops. Okay, so pwede nyo po ulit i-pause yung video or patuloy po nating panoorin yung video na ito para mapagpraktisan ang treble crochet. Alright, natapos na nga po natin ang ating treble crochet. Ayan, so this is the last treble crochet. And then, kung may papansin nyo po, no, iba-iba yung size kasi iba't iba yung stitch na ginawa natin. But then, most of the time, sa isang project is isang pattern, 1 or 2 pattern lang po ang susundin natin. But then, for the purpose of matutunan po natin ng lahat ng stitches, hindi naman lahat, but then, yung basic stitches po na ginagamit natin for creating crochet projects, nilagay ko na lang po siya sa isang single foundation na chain. Alright, so ngayon naman po ipapakita ko sa inyo yung itsura niya kung hiwa-hiwalay siya. So, ito yung una nating ginawa, the chain, yan, or CH. Okay, so tandaan po natin yung mga terms na ito ha, kasi on the next videos, susundin na po natin siya. And then this one is the slip stitch. Alright, or SS.
This one naman is yung single crochet or SC. This one is the half double crochet or the HDC. Ito naman po yung ginawa natin na double crochet or DC. And lastly, itong treble crochet or yung TC. Ayan, so make sure na tandaan nyo po yung mga terms na ito. Okay, so pasadahan po ulit natin. So una yung handling ng ating yarn, paggawa ng slip knot, and next yung paggawa ng chain. So this time I am making 15. Ayan, I am making 15 and per chain na lang po tayo gumawa. So para mabilisang pasadahan or review ba nung mga ginawa nating stitches. Alright, so gawa tayo ng slip stitch. Okay, so ayan, may isa tayong loop sa hook. Punta lang tayo sa next stitch, kuha ng yarn and ipasok ito hanggang sa dulo ng loop, sa original loop. Alright, so that's the slip stitch or SC. Next naman is yung single crochet natin. Pasok sa next stitch, kuha ng yarn, meron tayong 2 loops, and then kuha ng yarn, ipasok sa dalawang loops. Alright, next naman is ang half double crochet or HDC. Yarn over ng isang beses, pasok sa next stitch, kuha ng yarn. So meron tayong 3 loops, kuha tayo ng yarn and ipasok all throughout the 3 loops. Right, so next is ang double crochet, yarn over 1, pasok sa next stitch. Okay, so meron tayong 3 loops. Kuha ng yarn, pasok sa dalawang loop. And kuha ulit ng yarn, pasok sa last 2 loops. Alright, next naman is ang treble crochet. Yarn over 2 times. And then pasok sa next stitch. Kuha ng yarn. Kuha ng yarn. So, meron tayong 4 loops. Kuha ng yarn, pasok sa first 2 loops. Kuha ng yarn, pasok sa 2 loops. Kuha ng yarn all throughout the last 2 loops. So, sa paglalak naman, kuha lang tayo ng yarn, chain 1, and then get the scissors. Cut na yung yarn, pull it through, and tighten the ends. We learned 6 stitches today. And yung mga basic terms, tandaan po natin ito, yung naka-flash screen, dahil next time gagamitin na po natin ito. So, I hope you learned something today, and hopefully, on the next videos is makakasama ko pa rin po kayo sa paggawa ng iba't ibang crochet projects. Alright? So, I hope nag-enjoy po kayo dito sa ating beginner's guide to crochet. And next time, pag-aaralan naman po natin ang iba't ibang crochet patterns. Alright? So, thank you guys for watching. I hope you would stay and you would watch my other videos again. So please don't forget to subscribe and hit the notification button para ma-notify po kayo sa mga paparating ko ring videos in the future. So maraming salamat po. This is Revs signing off. Bye!